O kaya ngayon yung sinasabi natin dito na may something talaga dito sa ICI na to. Itong ICI na to, wala ito. Binuulang ito for optics para sabihin. Kasi parang lumalabas pati yung Congress, tinan mo. Yung Congress, sinut down na nila yung kanilang investigation. Bakit? Because they cannot control the evidence anymore. They cannot control yung kanilang mga resource person. And even if kinokontrol nila yung kanilang mga resource person and nililid nila towards this direction, towards the opposite direction, yung mga resource person, bumabalik pa din yung istorya, yung ebidensya, bumabalik pa rin sa kanila. Kaya para mapigilan yung damage, ang ginawa nila, ini-stop nila yung investigasyon. Ngayon, meron din dito sa Senado, anong ginawa nila? Inagaw nila doon sa isang magaling na abogado na nag-iimbestiga na si Marcoleta. Pag-agaw nila kay Marcoleta, mga bossing, ginulo na ng ginulo ni Lacson. Nung ginulo ni Lacson, parang alam niyo sa mga korte yung mistrial, gano'n. Hindi ba kapag nag-declare ang korte ng mistrial, ibig sabihin, wala na, back to zero. Back to zero, mawawalan ng reputasyon yung hearing dahil kontaminado na yung hearing. Dahil kontaminado na yung hearing, ulit yun, i-down na yun, tapos gagawa na ng bagong investigasyon at hearing. Iba na yung judge. Iba na yung hahawak. So gano'n na nangyari. Binaboy-baboy ni Lacson, sinira-sira ni Lacson yung Senado. Tapos bigla siyang nag-resign kunyari. Kasi ganito, kasi ganyan. Pero nung nag-resign siya sa Blue Ribbon Committee, wasak na yung Blue Ribbon Committee. Yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee, wala na, kontaminado na. Bakit? Kasi nga, una sa lahat, hindi naman niya gustong patawag yung mga dapat ipatawag, yung mga involved na mga pangalan. Hindi naman niya gustong imbitahan. So, yung kahit anong lihis ni Panfilo Lacson diyan sa hearing sa Senado, it still goes back to sinong may kasalanan, Martin Romualdez, Zaldico, tapos siyempre ang pinaka-boss nila, si Bongbong Marcos. Yun, so hindi niya na makakontrol, ganun din, sinira niya na, tapos inalisan niya. Sinong ipapalit? Ni Tito Soto. Mas tanga. Si Erwin Tulfo, yung ipapalit ni Tito Soto. Di mas lalong walang nangyari dyan. So sabi ko nga sa inyo, yung Senate Blue Ribbon Committee, bababuyin na nila yung mga investigasyon dyan, idadivert na nila sa ibang issue ng bayan. Magbubukas na sila ng panibagong issue, mawawala na dun sa flood control. So ngayon, wala na, wasak na. Kaya sino na lang ang tumatayo na investigador ng flood control? Yung ICC na lang. ICI na lang, yung ICI. Yun na lang ang tumatayo. So for optics, mukhang sila na lang yung nag-iimbestiga tapos aatin pa si Martin Romualdez, di ba? It makes Martin Romualdez a saint. Sa media, sa mga binabayaran niyang mga vlogger, sa mga binabayaran niyang mga taga-suporta niya at mga troll farm niya. Lalabas dito na, tingnan nyo, magpapaimbestiga ba yan? Pupunta ba yan dyan? Kung may kasalanan yan? So talagang makikita mo dito si Martin Romualdez walang kasalanan kasi humarap siya sa ICI. Putang ina nyo, hindi nyo nga alam ano nangyayari dyan sa loob ng ICI na yan. Baka nagsasalsal lang yung mga ulol na yan. Baka nga kung anong session ang ginagawa nila diyan kasi wala tayong alam paglabas nila may mga media, ano po nangyari sa loob? Naging maganda ang investigasyon. Naging maayos. Gaganon lang naman sila wala kayong pruweba kasi nga yung Congress at saka yung Senate naka-live yan, hindi sila makakapagkaila magugulat na lang kayo. Etong ICI na to i-acquit ito. Si Romualdez, tapos dahil nga si Zaldico, bilyon-bilyon na yung perang nakuha niya, trilyon-trilyon na. Magtago ka na doon sa mga bininin nating mga mansyon sa ibang bansa. Huwag ka mag-alala, marami ka naman nanakaw. Diyan ka na lang. Huwag ka na umuwi dito. Ikaw ang isasakripisyo namin para lang may masisi tao. So minamanipula nila yung investigasyon para isisi sa isang tao lang.
Tapos itong tao na to, kunyari, hinahanap nila, kunyari, hinahunting nila, i-issuehan nila ng contempt orders, warrant of arrest, pero putangin na yan, may mga iba ng mga passport yan. O para si Gibuchidoro, di ba, meron na siyang passport ng ibang bansa, so ibig sabihin, citizen na siya. Ganun din yan. O, ganun din ang gagawin naman. Itatago lang nila ng itatago yung tao na yan. Tapos, sasabihin lang naman nila, magtago ka lang 10, 15 years. After nyan, balik ka ulit dito. O, meron ka pa naman natitirang pera nyan. O, marami naman tayo ninakaw. Pagdating mo rito, bilyonaryo ka pa rin. Ganun lang style dyan. Kung tangin niya, maniwala kayo dyan sa ICI na hudas na yan. O, ito, pakinggan nyo. Good morning. Magandang umaga. Diba? Saan ka? Ang daming diba? Ang daming media. Sandamo ka lang media, sandamo ka lang vlogger. O, bakit? Bakit? O, kasi nga, ano yung mga yan? Mga kasapakat yan. Palalabasin dito na nagpunta si dating Speaker Romualdez para klaruhin ang kanyang pangalan. O kita mo si Montulfo, gawa ng chismis, 'di ba? Sabi ni Montulfo, nagwala si Villar sa session. Oo, nagprimadona, bla bla bla, gumawa ng fake news na naman yung putang inang Ramon Tulfo. Oh, tinan mo, paano mo malalaman na totoo 'yun? O, hindi mo nalaman na totoo yun, di ba? Nalaman mo lang na hindi siya totoo noong sinabi ng mga taga-ICI na hindi naman totoo yung sinasabi ni Ramon Tulfo na nagwala rito si Mark Villar, ganyan. O, kita mo kasi nga, hindi natin nakikita kahit sino pwedeng gumawa ng chismis, istorya, patungkol sa nangyayari dyan, paniniwalaan ng taong bayan yan. Kapag ka man nagpakalat ng fake news na naman tong mga vlogger, mga media, tungkol dyan sa si Martin Romualdez, lahat ng mga tanong ng ICI nasagot niya. At nakumbinsi niya ang ICI na talagang siya ay walang kinalaman dito sa corruption na ito. O, di ba, madali nilang mamanipula yung tao kasi nga, ang naririnig lang ng tao, isang side lang. Hindi nila nakikita yung actual na nangyayari sa loob. O, yun ang pinakamalaking problema natin dito sa ICI na to. Kaya walang kakwenta-kwenta talaga tong investigasyon ng ICI na ito. And while not a member of the bicameral Congress Committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Diba? Because he is a member of the small committee ng bicameral committee. I will shed light and I will explain. Ano ba tatanungin sa kanya dyan sa loob? Sir, ikaw po ay membro ng BICAM. Totoo po ba yung na-involve ka? Hindi. Okay, hindi. So, naging part ka ba ng corruption? Ikaw ba ang pinuno ng mga insertion at saka ng mga amendments? Sasabihin niya, hindi. Okay. Ikaw ba ay ganito, ganyan? Ikaw ba ay kinukonsinti ng inyong pinsan at kayo ay may usapan na nanakawin yung pera ng taong bayan? Sasabihin niya, hindi. Okay. Sige. Si Zaldico, sa tingin mo? Kasi siya ang sinisisi rito. Sa tingin mo, may kasalanan ba siya rito? Baka. Kasi siya ang appropriation ako, natutulog lang ako Pinapirmahan lang sa akin yan. Sabi nila, okay daw yan. Yung presidente nga, pumirma din di ba? Sabi nung presidente, ni-review niya pinirmahan nga niya. Tapos siya, hindi damay. Tapos ako damay. Hindi ba? Kung hindi siya damay, hindi rin ako damay. At kung kailangan merong managot, syempre, yung committee chairman ng appropriations. Ganun lang sasabihin niya. Nakita mo ba tong gunggong na to? May mga dalang ebidensya, may mga dalang dokumento. May mga bit-bit na papeles na pagpapatunay na hindi. Wala. Ang bit-bit lang niya, yung bayag niya. At saka yung makapal na mukha niya. Papasok yan doon, magkukwentuhan mga yan. Paglabas, nakangiti na yan. Tapos may lalabas na report na naging mainit ang tanungan at talaga naman
na patunayan ni Martin Romualdez na ganito na ganyan. O kasi sino ba gagawa ng resolusyon? Yung mga nandiyo dyan sa ICI, mga mangilan-ngilan na tao gagawa ng resolusyon, pak, sulat-sulat, at sasabihin nila, i-clear nila itong pangalan nito. Tapos lahat yan talaga ididiin nila kay Zaldico. Tapos syempre dahil sila yung nasa gobyerno at ayaw nila mapauwi si Zaldico sa Pilipinas dahil magyayayak-yak yan, ilalabas talaga niya ng baho nila dahil mukhang mahina ang utak ng tao. O ang gagawin nila yan, hindi nila pagaganahin yung kamay ng batas para habulin siya sa abroad. Baka itago pa yan para hindi sila, o kaya baka nga ipapatay pa yan eh. Kaya ako sa iyo, Zaldico, gumawa ka na ngayon ng video manifest. Oo. Tapos pag may nangyari sa yung masama, ilabas mo na yan, ipadala mo sa Banateros, ganyan. No? Yung email address ko nandyan. O i-forward nyo sa akin para ako na maglalabas. O, di ba? Kung natatakot ka. Kasi medyo delikado talaga buhay mo. O, sa laki ng pera na involved dito, mantakin mo the most corrupt budget. O, tas ikaw yung ginagawa nilang sacrificial lamb. Eh, kung ako sa'yo, sir. O, ang hirap. Ang dami mong pera, nagtatago ka naman. Ang dami mong pera, di mo naman magamit yung kasi ang yung mga yan, sa kapangyarihan, yung addict sa kapangyarihan. O, napakarami mong pera, pero wala naman, hindi mo naman ma-enjoy. Sir, are you communicating na kay Zaldico? Sir, will you release your salad? Diba, hindi na yan hindi na yan sasagot. O, kasi nga, yun lang naman ang kailangan niyang gawin. Magpunta dyan at magpakita. At masabi na siya ay nakikipag-cooperate sa ginagawang investigasyon ng gobyerno na alam naman natin, investigasyong kalokohan lang yan. O, diba? O,